Bobo nga ba o sadyang henyo? Usap-usapan ngayon ang promoter ni John Nariel Casimero na si Koki Kamida matapos itong mag-post at nagtanong sa fans, who should Casimero fight next? Marami ang nagalit dahil kabubuan raw ang ginawa ni Kamida. Well, kung sa literal sense ay pwedeng sabihin natin na kanya na nga. Pero sandali lang, baka merong mas malalim nito na kahulugan at baka hindi nyo nakikita ang tunay na diskarte ni Kamida. May mga nagsabi na mukhang wala raw plano si Kamida na hindi raw niya alam ang gagawin kay Cuadro Alas. Pero mga lodi, sa mundo ng boxing promotion, ang tanong na yan ay hindi senyales ng kahinaan. Ito ay isang master plan. Sa pagtatanong ni Kamida, binubuhay niya ang algorithm. Pinapaingay niya ang pangalan ni Casimero sa buong mundo. Kapag nag-comment ka ng Inoue o Neri, tinutulungan mo si Casimero na maging marketable sa mata ng malalaking networks. Hindi BOBO ang promoter na nakikinig sa mga fans. Ang tawag dyan ay democracy. Gusto ni Kamida ng susunod na laban ni Casimero. Ay ang laban na talagang babayaran at panunuorin ng publiko. Ayaw niyang boring na kalaban. At sa mga nagsasabing hindi na alam ang gagawin, tandaan nyo, minsan ang pagtatanong sa publiko ay isang paraan para i-pressure ang mga duckers o yung mga boksingerong umiiwas kay Casimero. Kapag isinigaw ng libu-libong fans ang pangalan nila, wala na silang kawala. Kaya imbes na i-bash natin si Kamida, suportahan natin ang ingay dahil ang ingay na yan ang magdadala kay Casimero pabalik sa world title. Kaya sa tingin nyo mga kwento, sino nga ba talaga ang dapat na susunod na malasap ang bagsik ng Cuadro Alas? I-comment nyo na sa baba. Dahil sa gitna ng mainit na usapan sa social media, maraming marites at mga kritiko ang mabilis na nagparatang kay Koki Kamida ng pagiging BOBO o walang direksyon matapos siyang mag-post at nagtanong sa mga fans, any ideas who should Casimero fight next? Pero bago tayo magpadala sa emosyon, himay-himayin natin mga kwento kung bakit ang simpleng tanong na ito ay isang genius marketing move at patunay na nasa mabuting kamay si Cuadro Alas. Una, fan-driven era. Ang boses ng bayan ang batayan. Sa makabagong mundo ng boxing, hindi na sapat ang basta may laban lang. Ang pinakamalaking super fights sa kasaysayan tulad ni Manny Pacquiao at ni Floyd Mayweather Jr. ay nangyari dahil sa pressure ng mga fans. Sa pagtatanong ni Kamida, hindi siya naghanap ng sagot dahil nawawala siya. Naghanap siya ng demand. Gusto niyang malaman kung sino nga ba ang handang bayaran ng mga fans na makitang kalaban ni Casimero. Ito ay market research sa pinakamataas na antas. Pangalawa, hindi ito kalituhan. Ito ay hype machine. Ang bawat komento, share at banggit ng pangalan ni Inoue, Neri o Rodriguez sa post ni Kamida ay nagsisilbing libreng promosyon. Pinapatunayan ito sa mga World Boxing Organizations at sa TV networks na relevant pa rin si Casimero. Habang nagtatalo ang mga fans, tumataas ang market value ni Casimero. Isang matalinong promoter si Kamida. Alam niyang ang ingay sa social media ay katumbas ng dolyar sa takilya. Pangatlo, ang pagpapakumbaba ng isang promoter. Bihira ang promoter na marunong makinig. Ang pag-amin na bukas siya sa mga ideya ay hindi kahinaan, kundi profesionalismo. Ipinapakita ni Kamida na hindi siya dictator sa karera ni Casimero, na siya ang susunod na hakbang ay isang collective decision na ikatutuwa ng buong boxing community. Ito ay pagpapakita ng respeto sa mga Pilipinong fans na matagal nang nauhaw sa malaking laban para kay Casimero. Pangapat, ang paganda sa final boss. Sa likod ng mga saradong pinto, tiyak na may mga negosasyon nangyayari. Ang pag-post ni Kamida ay maaring isang paraan para i-pressure ang mga elite fighters. Kapag nakita ng kampo na isang sikat na boxer na isinisigaw ng libu-libong fans ang pangalan nila para kay Casimero, mas madaling isara ang kontrata dahil alam nilang bebenta ang laban. Mga kakwento, BOBO man kung tawagin ng ilan, well, may punto kung intindihin ng literal, pero kung mas palaliman matatawag nating kabubuhan o di kaya'y kahenyuhan. Pero ganun pa man mga kwento, ang taong gumagawa ng paraan para manatiling usap-usapan ang ating pambato ay malaking tulong ito. Sa boxing, ang pinakamalaking kalaban na hindi ang kamao, kundi ang pagkalimot ng publiko. Salamat kay Kamida, buhay na buhay ang pangalan ni Casimero sa pandaigdigang entablado. Kahit sino mang Pinoy na boksingero mga kwento, imbes na batikos, ibigay natin ang ating suporta sa kanila. Sabihin natin kung ano rin ang positibo kaysa puro na lang negatibo. Dahil sa huli, ang tagumpay ng kahit sinong boksingero ay tagumpay ng bawat Pilipino.
Diyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.